Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. O ito kabibig ha, grabe na talagang gumagawa ng mga fake news sila. Oy. Asawa ni VP Sara na si Man Scarpio, nagbayad daw ng 300 million pesos sa 18X Marines. Uy, grabe! Uy, ano ba naman yan? Chismis na yan? Hala, talaga ba? Eh, kung gano'n kayaman sila BP Sara, eh ba't ay naku mga kabibig. Ito ito yung trending news ngayon kabibig na talagang tatawa ka na lang. Basta lang talaga masira nila si BP Sara 'no. Basta lang talaga meron silang maistorya tungkol kay BP Sara. Naku po. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ha, ang balita na usap-usapan ngayon sa social media na kung hindi nila kaya si BP Sara, ang asawa ni BP Sara ang kanilang sisirain. Sabi dito ni Philip Lostre Jr., sumuka si Man Scarpio ng 300 million sa operasyon ng Marines. 150 million daw bayad kay Mike Defensor. 50 million kay Attorney Levi. At 5 million sa bawat isa sa 18 Marines. Ay, bakit may pa-question mark kung meron kang ebidensya tungkol dito? Huwag kang magpa-question mark. Kasi sabi niya, sumuka si Man Scarpio. So naglabas ng pera si Man Scarpio na ibayad niya sa 18 ex-Marines, kay Mike Defensor at kay Attorney Levi para lang talaga siraan yung mga tao na nandun sa affidavit ng ex-Marine. Pero kung alam niyo kabibig, sinagot siya ni Attorney Levi. Philip Lostre dahil lang sa 2K. 2K? So itong si Philip Lustre, binayaran ng 2K? 2,000 pesos lang? Pumayag ka magpagamit para manira ng mga tao na hindi mo naman kilala. Agoy. Iba si Atty. Levi, sampal agad. Nakatikim ng sampal si Philip Lustre Jr. Philip Lustre, dahil lang sa 2,000 pesos, pumayag kang magpagamit para manira ng mga tao na hindi mo naman kilala. Oh, wala kasing kredibilidad, kaya ganyan ka ka-cheap. Oh, ang sakit naman yan, walang kredibilidad, tapos nabayaran ng 2,000 pesos. Iba din ang pangbanat ni Atty. Levi ha. Atty. Levi, congratulations. Ang galing mong bumanat. Oh. Tingnan natin ang Facebook page ni Atty. Levi kasi naka-follow na ako. Kayo naka-follow na ba kayo sa Facebook fan page ni Atty. Levi? Naku, mag-follow kayo doon kasi marami kayong malalaman. Ito kabibig oh. Oh. Ito. Oh. Ano oh? Yan ang ano ni Atty. Levi ha. Oh, yan oh. Ito. Basahin natin ang komento ng mga netizen tungkol dito ha. Kasi talagang binanatan nila si Man Scarpio. Hindi pinag-uusapan kung merong sumuka or wala. Ang dapat pag-usapan or imbestigahan dyan kung gaano katotoo ang testimonya ng mga Marines. Tama. Grabe, sa dami ng sumisira ng mga kampo ng Ngagba, laki ng budget ng troll farm at iba pang tauhan ng Ngagba. Don't mind him, attorney, nagpapapansin lang po yan. Focus lang tayo sa pagpapalabas ng mga katotohanan. Tamad kasi yan, attorney, bobo pa, walang panindigan, akalain mo 2K, samantalang trillion tax natin, ninakaw, okay lang sa kanila yung mga trolls. Saan kaya sila kumukuha ng talino? Kay Satans, magpapaputa. Ayun, sabi. Mali ang math niya, bro. 290M lang ang total niyan. Ano kayong masasabi ni Ping Lacson dyan? Oo nga. 5 times 18, i-multiply nyo. Kasi ang sabi ni Amar Diihi, mali daw ang mathematic pag 30 million at 300 million. Kaya 150 kang Mike, 50 kang Levi. So, pila na? Magkano na ba? 200. Tapos yung 18 Marines, tag 5 million. Equals to 290M daw. Nasaan na yung 10 million? Hala, mali. Mali talaga ang mathematics ni Philip Junior Lustre. 'Di ba? Parang, sinampal siya ng kanyang sariling post. Billions allegedly ang nasa maleta na pinamigay yon
Pero 20 to 90 millions na sinasabi yan, pondo daw na ibinigay para doon sa mga siwat daw katotohanan. Baka daw mag-magic and paste na 2K lang binigay sa kanya, pag-post niya, maghimala, may ibang taong magdala ng magtanong kulang sa mata. Yun ang komento ng mga netizen. Ito pa. Ay, sabi ni Lacson, ito ang sabi ni Senator Ping Lacson tungkol sa ang Blue Ribbon hearings ay para ilanta ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan. Totoo naman yun. Tama po. Dapat walang takipan ng katotohanan at pagpapalago ng kasinungalingan. Tandaan, may karapatan ang mga mamayan na usigin at panagutin ang lahat ng tiwali ng mga opisyal ng pamahalaan, lalo na ang mga mataas na opisyal. Pati ba naman ang karapatan na iyan ay nanakawin pa sa amin? Halag, iba si Atty. Levi, ha? We are ready and willing to face all accusations against us. I hope those mentioned in the affidavit will also do the same. Kasi si Lele de Lima at si Father Flavi nagsampa na ng kaso kina Atty. Levi at yung 18 ex-Marines. Tapos kabibig bago lang, itong Bureau of Corrections Director Gregorio Catapang Jr. nag-file din sa DOJ ng cyber libel at perjury complaints sa 18 former Marines. He also set to file a disbursement case against the ex-soldier's former lawyer, Levi Baligor. Sabi naman natin ni Levi, we are expecting more, but we are unperturbed and remained unbowed. Galing! Lumalaban talaga si Atty. Levi. Hindi kami matatakot at hindi kami magpapasupil sa inyo. Hindi kami luluhod sa inyo. Hala, iba si Atty. Levi Kabibig. Yan ay isang attorney na talagang grabe, iba talaga. Ito Kabibig, ha. Makinig tayo Kabibig, ha. May revelasyon si Mike Defensor Kabibig sa panahon na nagpa-press con sila ba? Ito pala ang nangyari Kabibig. Makinig tayo. Nung isang araw, nagkaroon sila ng parang with the vloggers. In fact, ang gusto talaga nila sa show ninyo na magkaroon ng ganito, pag-uusap. Mga 10:45, kasi nauna mga 8 o'clock, biglang tinawag ako nung isa. Yung dalawa yung parang leader nila dyan pagkasama si Sergeant Tube, sabi niya, "Sir, kailangan natin mag-pull out." Sabi ko, "Ha? Bakit?" Sabi niya, "Sir, napapaligiran na tayo." Sa Valle Verde Country Club to. Sabi ko, "Sarge, meron pa kayong isa pang with the mainstream media." Sabi ko, "Kaya ba natin kahit sandali para wag naman nakakaya?" Sabi niya, "Sir, kaya ba ng mga 10 minutes?" Sabi ko, "Palagay ko mga 15." Sabi niya, "Sige ho." So, dumikit sila doon sa bintana, nag-uusap sila, sumisilip, tas bumalik. So, okay. Nagkaroon ng press con, bigla kami lumabas. Paglabas namin, nakita namin, 3 doon sa pinagdaanan namin, may mga radyo. Kabibig. Radyo. Bakit na hindi? Doon sa kabilang kalye, may mga nagraradyo. Tapos, pag andar namin, may 2 motor na sumunod. Anyway, magagaling naman to sila. Alam nila kung paano yung escape route. Na plano na, bago pa lang pumunta doon. Pagkatapos noon, yun nga, naka-safety na namin sila. Bumalik ako doon sa Valle Verde, kinausap ko yung mga tao. Pagpunta ko ng opisina, sinundan din pala yung team. Ginento sa akin na sinundan yung team na tumutulong para i-manage yung mga grupo. At the next day, yung opisina namin pinasok. So alam mo, sa akin, naintindihan ko yung trabaho ng mga kasamahan natin, nakasundaluhan, naintindihan ko yung intelligence, pero sayang naman yung resources ng gobyerno. Sayang yung mga tao, sayang yung pera, sayang yung lahat. Kung ito yung imbestigahan nila, imbis yung korupsyon mismo. Di ba yung resources na to kung ini-intel nila, ano ba yung perang yun? Saan kinuha? Pinuntahan nila yung lugar. Chinek nila kung totoo, CCTV, ng mga pinagbigyan ng pera. Mas may pupuntahan yung bansa natin. Ang nangyari, kung sino nagsasalita, yun ang kinakasuhan. Yun, Kabibig, ang story, ang experience ni Mike Defensor sa panahon na nagpa-press con sila. Ito, Kabibig, meron din tayong ipapanood dito na video, Kabibig, na may kinalaman din sa nangyayari, Kabibig. Let's watch this video. Struggle na pwede nating harapin bilang isang bansa na yung katotohanan ay sinusupil, yung katotohanan ay pinipilipit.
Lilinawin ko once and for all bilang Secretary General ng UPI. Kami po ay non-partisan. Yung political, lahat po tayo, pag nag-uusap tayo, politika yan eh. So, pag nakikipaghalubilo tayo, politika. Ang sinasabi natin, tinitingnan natin ang both side at hindi naman pwedeng wala tayong inclination. Ang tanong ko sa inyo, sino ba lumalaban lang sa gobyerno ito ng katiwalian? So, alangan naman na magwatak-watak pa yung gustong mabago ang bayan. So, ang United People's Initiative, para sa kaalaman nyo, nang binuo namin ito, kasama ang lahat ng political colors. Alam nila ng lahat yan. Andiyan ang mga pro-Duterte, Dilawan, Pinklawan. Kasama namin ang binuo ang United People's Initiative. Hindi po isang kulay ito. Yung po sinasabi natin na niyayakap natin kahit anong grupo. Basta ang iisa yung ating common denominator. Nakikita natin yung mali at hindi natin pinagtatakpan at kaya natin ilaban to hanggang kamatayan. Yun po ang stand ng United People's Initiative. Dilawan or Pinklawan because they remain silent on this issue. Common sense naman, hindi na kailangan itanong yan. Ano ba ginagawa ng Pinklawan at saka Dilawan? So, malaya, ang gada member ng United People's Initiative, malaya silang magpahayag. May mga bumibira rin na members ng United People's Initiative, binibira rin mga Duterte. Malaya sila magpahayag. Pero sa kabuuan ng United People's Initiative, hinihikayat namin sila na tingnan kung alin yung tama at tingnan kung alin yung mali. Doon tayo nakaangkla. Dahil mahirap magkamali sa laban na ito. This is the worst struggle na pwede nating harapin bilang isang bansa na yung katotohanan ay sinusupil, yung katotohanan ay pinipilipit. Alam namin yan. At saka itong interview natin na ito, pag dumating sa mga editor nyo, baka hindi rin ilabas. Sanay na kami dyan. Kaya kami nakaangkla sa mga social media. Ulitin nyo yung sinabi ni Colonel Galang, hindi nyo kasalanan. This is the worst. So yun Kabibig, tama nga. Yung iba hindi pinapalabas, yung iba tinitwist pa ang story. So Kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito na ang asawa ni VP Inday Sara daw na si Mans Carpio nagbayad daw ng 300 million pesos para kina Mike Defensor, para kay Attorney Levi at sa 18 ex-Marines. Hala. Grabe naman po. Pati si Attorney Mans Carpio na nanahimik ito trabaho sa kanyang law firm, i-connect talaga. Kasi wala na silang ibang makonect kay VP Sara, edi doon na sa asawa. Diba? Ay, nako. Yun lang Kabibig ang ating dislibak-libak for the day. Ano ang iyong opinion hinggil dito? Ang opinion ko, meron man kayong ebidensya sa mga sinasabi nyo tungkol kay Attorney Mans Carpio, ilabas nyo. Hindi lang puro salita na 300 million ang binayad para lumabas itong mga mga 18 ex-Marines. Meron ba nga sinasabi ang NBI director, mga Kabibig, in fairness naman talaga. Ang NBI director, ang bagong NBI director, nagsalita din siya tungkol dito. Ano bang sinabi ng NBI director? Hanapin ko muna Kabibig tungkol sa 18 ex-Marines. Baka daw ang 18 ex-Marines ay mga biktima. Bakit naging biktima ang 18 ex-Marines? Ito Kabibig, panoorin natin ang reaksyon ng ating NBI director. Bakit ang iniimbestigahan pa yung 18 sa social media na bakit ang iniimbestigahan pa yung 18 ay sila nag-akusa? Hindi ho namin sila iniimbestigahan na sila nag-akusa. Ang iniimbestigahan ho natin dito ay bakit sila nagsalita ng ganun at bakit actually ang pwede nga nating tingnan baka mamaya biktima pala itong 18 na to. Kasi ang lumalabas na findings dito, they're supposed to be employed for 2 years. Naputol bigla employment nila, wala silang trabaho. Wala silang nagpo-protection sa kanila. Kasi wala na si Zaldico. Wala na ang kailang boss ni Zaldico. 'Di ba? Nako. Ang gulo may nagsasabi kasi baka sila ay kinausap para gumawa ng ganitong istorya. So, Kinausap ng gumawa ng ganitong istorya. Grabe naman po 'yon. Huwag naman po kayong ganyan. Hindi natin sila na maaaring biktima sila. That there are people na nagsasamantala rin sa kanilang kahirapan, sa kanilang kawalan. Dati, 18 dating sundalo, posibleng biktima ng kahirapan o wala ng trabaho, sabi ng NBI. Kaya nga, hindi eksakto yung sasabihin na ito, sila yung iniimbestigahan dahil ang nangyayari dito, iniimbestigahan natin yung kabuuan. We are looking in all the angles. Sabi dito ni Elmer Casadar, paano ang video at picture? Biktima pa ba yun or kayo ng
kayo na ang biktima. May ebidensyang 18 Marines, ginigipit nyo masyado. Sana makonsensya ka rin tulad ng 18 ex-Marines na salita nakaguhan sa gobyerno. Wala na maasa ng mga tao, pati NBI, walang padala ng pera. Kaya nga naging security person na Zaldico kasi nawala ng trabaho, nako, daming palusot. Yan mga kabibig ha. Wala nga talaga tayong maasahan sa administrasyon ni BBM. Paano ang video at ang picture, biktima pa ba yun or kayo ang nabiktima? Oy, from Elmer. Patingin ng video, picture kayo ng picture, AI generated yon. Di ka ba marunong tumingin ng AI picture? Edited. Sabi pa niya, mga netizen ba, may mga iba't ibang anong edited, umamin yung isang sundalo na siya yung nasa video. So yun kabibig, mga iba't ibang reaction ng ating mga netizen. So ano ang iyong reaction hinggil dito kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.